sa buhay ng ating Recording in Panginoong Jesus. progress. The Synoptic Gospel ay may mga kanya-kanyang record at binigyang halaga itong isang event nung ang ating Panginoong Jesus ay nandito. Pero bago natin ipagpatuloy yon, gusto ko po muna kayong tanungin, what makes food delicious? Ano po ang nagpapasarap sa pagkain? Sige nga po. Yung ano nagpapasarap sa isang pagkain? Ano? What makes food delicious? Pwede, magic sarap, ano, yun yung panlahok, ano. Yung iba naman sasabihin ay wala nang ibang sasarap sa libre. Tingin ko yun ang pinakamasarap, libre, ano. What makes food delicious, ano. So, simula nang dumating ang aking mag-ina dito, si Eunice at si Euphoria, lagi kong nilulook up ang Sabado at Sunday. Dahil kapag Saturday and Sunday, sabay kaming kumakain, hindi kami nagmamadali, at nakakapagkwentuhan kami. Kahit anong klaseng pagkain yung kakainin namin, corn, corn beef, pork and beans, kung ano-ano, basta kami magkasama, nagkakakwentuhan. And it makes the food delicious when we are together. When we are together. Alam niyo po, isa sa nabanggit ko kanina, this is one of the essential event na nangyari sa ating Panginoong Hesus. Tingnan nyo yung pagkakasulat ni Dr. Luke. Jesus Christ, he said, I have earnestly desired. Talagang ninais ng ating Panginoong Hesus bago niya ialay ang buhay niya sa krus ng Kalbaryo, bago niya ialay ang kanyang buhay para maging tubos sa ating mga kasalanan, anong ginawa niya? Pilit niya ginather ang kanyang mga disciples. Na para bang sinasabi ng ating Panginoong Hesus, ito na yung inyong reality. Ito na yung ating reality. Ito na yung ating buhay. Ano? This is us. Ito na yung ating realidad. Yung Lord's Supper na ating ginagawa every first Saturday ay hindi natin ginagawa for the sake ng program. Hindi natin ito ginagawa for the sake ng sa ating organisasyon. Ginagawa natin ang Lord's Supper, sineselebrate natin ang Lord's Communion dahil ito na yung ating reality. Ito yung ating buhay. So, tingnan natin. Sabi nga ni John Calvin, there is no other table at which we can feast and be satisfied than the table at which Christ gives Himself to us completely. Wala na daw pong hihigit pa na makakapag-satisfied sa bawat isa sa atin na kainan maliban sa table na hinanda ng ating Panginoong Jesus sa buhay ng bawat isa. And again, this is our reality. Ito na yung ating buhay. Ito na yung ating identity. Hindi natin sineselebrate ang Lord's Supper for the sake of our program. We celebrate the Lord's Supper because this is our reality. Ito na yung ating reality. Kaya nga sa ating pag-uusapan, tatlong tanong ang ating sasagutin. Una, where did the Lord's Supper originate? Saan ba nagsimula ang Lord's Supper? Pangalawa, why do we partake in the Lord's Supper? At pangatlo, how do we engage in the Lord's Supper? Una, saan nag-umpisa o saan nag-originate ang Lord's Supper? Pangalawa, bakit tayo nagpa-partake sa Lord's Supper? At paano tayo mag-engage sa Lord's Supper? Unang tanong, sagutin natin. Where did the Lord's Supper originate? O sa ibang language, Lord's table. Where did the Lord's table o iba, table of grace originate? Tingnan natin yung ating binasa kanina. Sabi ng Panginoong Jesus, I have earnestly desired to eat this Passover with you before I suffer. So technically, magkakaroon ng isang event. At yung event na yon yung Passover. Yung Passover parang sa atin sa Pilipinas, parang fiesta yan. Parang merong inaalala yan. So technically, itong event na to, bago ialay ang buhay ng ating Panginoong Jesus, magkakaroon ng Passover. At gusto ng Panginoong Jesus na i-direct muli ang mga kanyang disipulo kung ano ba ang ibig sabihin ng Passover. Ang Passover po ay from the Hebrew word Pesach, meaning to pass over o to spare. Ito yung ibig sabihin ng Passover. Pesach sa salitang Hebrew, to pass over and to spare. Sabi pa dito, Passover in the Bible is a major Jewish festival that commemorates God's deliverance
of the Israelites from slavery in Egypt as recorded in Exodus 12. So yung Passover ay celebration nila dahil after 400 years na sila'y naka-slave, ang bansang Israel ay niligtas sila ng ating Panginoong Jesus. So when we talk about or when you hear about Passover, this is a celebration of God's deliverance. Kina-commemorate nila, inaalala nila ang paglaya ng Israel sa kamay ng mga Egyptian. So technically, when we say about Passover, this is a celebration. Kaya lang nakakalungkot kasi nagiging celebration na lang. Nawawala na yung essential kung ano yung ibig sabihin ng Passover. Yan, kaya binabalik ng ating Panginoong Jesus, ano ba ang Passover? Para mas lalo nating maintindihan yung salitang Passover, ano? So babalik tayo sa Book of Exodus. Shortcut lang natin. Sa Book of Exodus, kasama sa kanilang suffering, nung sila ay naka-slave o nung sila ay slave, yung sila ay slave sa Egypt, may dumating na 10 plagues. Yung 10 plagues ay kino-convert natin yon as judgment. Ini-interpret yon at as judgment. So yung plague na yon ay judgment yon sa tigas ng sa Egyptians sa ginawa nila, no. Medyo story po at nagkakaroon kami ng technical error. Ang tinis ng boses ko. Ang tinis ng boses nung nagsasalitang yun, ha. Okay na, Pas. So, again, kung babalikan natin yung history ng Passover, kung bakit may Passover, babalik tayo sa Book of Exodus, which is, sa Book of Exodus, mayroon 10 plagues na nangyari sa Egypt, na kung saan ito ay ini-interpret as judgment ng Panginoon sa bansang Egypt. So hindi na natin i-discuss yung mga plague na yon, basta itong plague na yon, it's a matter of life and death. At sa konteksto ng Passover, ito yung ika-10 plague na kung saan yung firstborn ay dapat mamatay. Iaalay nila yung firstborn nila. So technically, ito yung ibig sabihin ng Passover. So anong ginawa para ma-spare sila, para hindi mamatay yung panganay? Ang sabi ni Yahweh kay Moses, ganito ang gagawin ninyo sa inyong bahay. Sa Exodus 12 verse 13, dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bahay na iyong tinitirhan. So ibig sabihin, lalagyan mo ng dugo ang iyong pintuan, at kapag dumating na yung angel of death na tinatawag nila, lalagpasan nila yung bahay na yon, i-spare nila yung bahay na yon. Ibig sabihin, wala silang ibang gagawin, wala silang gagawin sa bahay na yun. Lalagpasan nila yung bahay na yon. So technically, yun yung ibig sabihin ng Passover. Yung dugo na ilalagay nila sa pinto. Imagine niyo po kung ginagawa pa natin yun, dugo. Lalagyan natin yung dugo yung mga pintuan natin. Ganun yung konteksto nila. But yung dugo na kukunin nila dapat best, without blemish. Kaya dapat perfect yung dugo na yun. So, alam natin na ito yung ginawa ng ating Panginoong Jesus, di po ba? Yung dugo na sumisimbolo sa wine, yung wine, yung juice na ating ginagawa, ito yung nagsisimbolize na tayo'y nilinis na ng ating Panginoong Jesus. May Passover na nangyari. At yung Passover na yun ay dahil sa banal na dugo ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Ito yung very word ni John the Baptist nung nakita niyang dumadating o lumalapit ang Panginoong Jesus sa kanya. Sabi sa John 1:29, the next day he saw Jesus coming toward him and said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Yung sinasabi ni John the Baptist, nung paparating ang Panginoong Jesus, nakita niya ang Panginoong Jesus at sabi niya, ito, ang Panginoong Jesus, ito yung Messiah na magtatanggal o mag-aalis ng kasalanan, takes away the sin of the world. 1 Corinthians 5:7, sabi ni Paul, for Christ, our Passover lamb has been sacrificed. And thanks be to God, dahil hindi na natin kailangan maglagay ng dugo sa mga pintuan natin. Dahil sa dugo ng ating Panginoong Jesus, enough na yon to satisfy the judgment
to satisfy the wrath of God na meron ang tao, na meron ng tao. Pangalawa, when we talk about Passover, hindi lang ito yung patungkol sa 10 plague, kundi ito'y patungkol din sa pagpwid ng bansang Israel pag crossing the Red Sea, paglaya nila sa kamay ng mga Egyptians. So, hindi na natin i-discuss to ng mahaba, kundi ito yung season na kung pinalaya ni Yahweh after 400 years ng pagkaka-bandage o pagkakakulong nila, pagiging slavery nila, pinalaya sila ng ating Panginoon. So when Jesus said sa ating binasa kanina, yung Passover, merong pinapaalala ang Panginoong Jesus sa kanyang mga disciples. Una, the Passover reminds them of their identity. The Passover reminds them of their identity. At ano yung identity nila? They are helpless. Wala silang kayang gawin para iligtas ang kanilang sarili. Wala silang kayang gawin para sila'y makalaya. And yung Passover, yun yung identity nila. Di po ba? Halimbawa, pag kumakain tayo, di po ba? So pag Pilipino, ano ang specific na masasabi mong Pilipino ang may ganap? Adobo, lechong andok. Lechon, So Pilipino 'yan pag nakita na ay Pilipino 'yan. Pag ibang lahi, 'di ba? Biryani. Nagkakaroon ng distinguish, nakikilala, no? So ito yung yung Passover, merong identity na yung mga taong nagse-celebrate ng Passover, ito yung nakaranas ng pagliligtas. Ito yung nakaranas ng spare ng ating Panginoong Hesus. Pangalawa, the Passover reminds them of their salvation. Ang Passover, yung event na yon ay nagpapaalala ng kaligtasan, na ginawa ng kaligtasan ni Yahweh sa bansang Israel. Ito yung nagre-remind sa kanila na yung ginawa ni Yahweh sa kanila. The Passover reminds them of their salvation. At pangatlo, the Passover is a reminder, great reminder of the greatness of their God. Ito yung reminder na dakila ang ating Panginoong Hesus, na walang imposible sa ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Walang imposible sa ating Panginoon. The Passover reminds them of the greatness of our God. Na dun sa event before the Passover ng ating Panginoong Hesus, He was earnestly eager na i-gather ang kanyang mga disciples. Tatlong bagay ang tinuturo niya. Una, Jesus Christ reminds them, He is the ultimate Passover. Si Jesus yung ating Passover. The reason why we celebrate Passover, hindi dahil ito'y kasama lang sa kalendaryo nila, hindi dahil kasama lang sa event nila, kundi Jesus Christ, the ultimate Passover. Hindi yung ating mabubuting gawa, hindi relihiyon, hindi yung yung ating mga good works. Si Jesus Christ lamang ang ating ultimate Passover. Pangalawa, sinasabi ng Panginoon Jesus, Jesus Christ is the better lamb. Better lamb, perfect lamb. Ito yung ating inawit kanina. Worthy is the lamb. Di po ba? Seated on the throne. Dakila ang ating Panginoong Jesus. Siya yung lamb na inalay sa krus ng Kalbaryo. Perfect, hindi nagkasala. Jesus Christ is the ultimate Passover. Jesus Christ is the better lamb. Pangatlo, Jesus Christ is the greater Exodus. Siya yung dahilan ng pag-exit. Siya yung dahilan kung bakit tayo nakalaya sa kasalanan. Yes, we are subject na magkamali pa rin sa mundong ito. Pero dahil sa sanctification ng ating Panginoong Hesus, dine-glorify tayo ng ating Panginoong Hesus. Glory to glory. Jesus Christ is the greater Exodus. Ulitin ko po, hindi relihiyon, hindi mabubuting gawa, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Kaya nga, sa 1 Corinthians 11, nung binanggit ni Paul, do this in remembrance of me. Ay hindi po niya sinabi yon for the sake na dahil siya yung leader. Sinabi ni Paul yon dahil yun din yung sinabi ng Panginoong Hesus. Luke 22:19, this is my body which is given for you. Do this in remembrance of me. This is
The cup that is poured out for you is the new covenant in my blood. Ito'y galing mismo sa bibig ng ating Panginoong Hesus. At nung sinasabi ni Paul sa 1 Corinthians 11, this is my body which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, sabi ni Paul also, he took the cup after supper saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this. So kung titingnan ho natin yung pagkakasulat dito sa original language, dito sa unang Korinto, ito po'y nasa imperative, na ito po'y inuutos. So when the minister, administer, ito pong Lord's Supper, hindi po dahil sa kanya yon. Dahil ito po'y utos ng ating Panginoong Hesus as follower. Kanina pinag-uusapan namin yung pagiging follower ng Panginoong Hesus. Yung, sinusunod natin, ano? As the follower of Jesus, we need to do this. And again, this is our reality. Hindi natin ito ginagawa dahil ito'y kasama sa programa. Ginagawa natin to dahil ito yung ating identity. Ito yung ating reality. When Paul said, do this, ito po'y utos ng ating Panginoong Hesus. So whenever, kung saan tayong nakaka-attend na may ganito at sinabi ng minister, do this, ito po'y utos ng ating Panginoong Hesus. Sabi nga dito, Lord's Supper is a command, utos from Jesus Christ, instituted to be observed regularly by His followers. It serves as a means of grace, a remembrance of Christ's sacrifice, and a proclamation of His death until He returns. Sabi pa po dito, neglecting this command is not merely a missed opportunity, but a disobedience to the direct instruction of our Lord. So whenever hindi ho tayo nag-partake o whenever we didn't do this, hindi lang to miss opportunity, kundi ito'y directly disobedience sa utos ng ating Panginoong Hesus. Where did the Lord's Supper originate? It is the Lord who originated. It is the Lord who instituted. Pangalawa, natitingnan natin, hindi lang where did the Lord's Supper originate, kundi pangalawa, why do we partake in the Lord's Supper? Bakit tayo nagpa-partake? Bakit tayo kumukuha ng biskwit? Bakit tayo nagpe-prepare ng juice? Bakit natin to ginagawa? 3 words ang kailangan nating tandaan whenever we do this. Una, this is our confession. This is our confession. Ito yung ating pinapahayag. Ito yung ating pinoproclaim. Ito yung ating pinipreach. Sabi sa 1 Corinthians 11-26, sabi dito, for as often as you eat this bread and drink the cup, sabi dito, you proclaim the Lord's death. Now, whenever we do the Lord's Supper, whenever we partake the Lord's Supper, we announce, we confess yung life and death ng ating Panginoong Hesus na siya'y pumunta dito sa lupa para sa ating mga makasalanan. Dahil sa kanyang biyaya, sa lawak ng kanyang pagmamahal, pumunta ang Panginoong Hesus. Siya'y namatay para sa ating mga kasalanan. Namatay ang Panginoong Hesus sa ating mga kasalanan. Siya'y muling nabuhay. At siya'y muling umakyat sa langit. At ang sabi, siya'y muling babalik. So whenever we partake the Lord's Supper, we are proclaiming the life and death and the coming of our Lord and Savior, Jesus Christ. Jesus Christ. Na ina-announce natin na ang ating Panginoong Hesus, tayo ay iisa sa ating Panginoong Hesus, na tayo tinubos na ng ating Panginoong Hesus sa kabayaran ng kasalanan ng mundong ito. Balikan natin yung libro ni John Calvin sa Institute of the Christian Religion, Book 4, Chapter 17. Sabi niya dito, in the Lord's Supper, Christ is so truly given to us that He becomes fully ours and we become His. Na tayo ay iisa. Tayo ay iisa. Why we partake? Una, it's our confession. Pinapahayag natin. So ako po, kapag tayo naglo-Lord Supper, at ako ay nag-Lord Supper ng akin, it is my way to preach. It is my way to proclaim. But I'm just a one voice. Kayo din po. Whenever you partake the Lord's Supper, whenever you drink the cup of His blood, you are proclaiming, you are preaching, you are announcing the gospel of our Lord and Savior, Jesus Christ. We are preaching from each other. We are proclaiming from each other that Jesus Christ is our Lord.
Remember three words. Why we partake the Lord's Supper? It's our confession. Ito yung ating sinasabi. Ito yung ating pinipreach. Ito yung ating pinoproclaim. Pangalawa, when we partake the Lord's Supper because this is our comfort. Ito yung comfort natin sa buhay. Di po ba? Ito yung comfort sa atin. Lagi kong ginagamit itong Heidelberg Catechism, ano. Yung Heidelberg Catechism, ito yung sinulat ng sa Germany. Nalimutan ko lang po yung year, ano. Pero ito sinulat for the Bible study purposes na naka-incline talaga sa Bible. Kapag may tinanong, Bible talaga isasagot. At yung question number 1, lagi ko sinasabi, Heidelberg, what is your only comfort in life and death? Ano yung comfort natin sa mundong ito at sa kamatayan? Sabi dito, ang sagot, that I am not my own, but belong, body and soul, in life and in death, to my faithful Savior, Jesus Christ. Ang comfort natin sa mundong ito ay ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Ang comfort natin sa mundong ito ay hindi yung temporary na meron sa mundong ito. Ang comfort natin as followers of Jesus Christ is no other than ang ating Panginoong Jesus. That in life and in death, ang ating Panginoong Jesus. 3 things the Lord comfort us. Una, comfort tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagpo-provide ng ating mga pangangailangan. The Lord comforts us by His provision. At pinatunayan niya, nung bago niya likhain ng tao, di po ba? Ang una niya nilikha ay yung kakailanganin ng tao. Before Adam, ang una niya nilikha ay yung creation. Kasi alam niya, sa sovereignty ng ating Panginoong Jesus, alam niya nakakailanganin ng tao ang creation. Kaya ang una nilikha ng Diyos ay yung kailangan ng tao. Nung sinabi ng Diyos, sinabi ni Yahweh, nakita niyang kailangan ni Adam ng partner. He provide a partner. Kaya ang inyo pong mga asawa ay provision ng ating Panginoon. Ano po? Amen po ba? Provision ng ating Panginoon. So, kaya dapat minamahal ang ating mga asawa, nire-recognize, ino-honor natin ang Panginoon at ang ating Panginoon sa ating mga asawa. No? Gusto ko lang share yung tanong ni Eunice nung minsan sa akin bago po kami. Sabi niya, kung meron daw time machine, kung may time machine at pwedeng bumalik sa nakaraan, ang tanong niya sa akin, ako pa rin ba ang pipiliin mong asawa? Sabi ko, gusto ko sagot, saan yung time machine na yun? And then, sinagot ko yun, the night before we sleep. Tama ba? Bago kami matulog. Sabi ko sa kanya, I did, and I still do. And I still do. Mahal ko yun. Oh yeah, celebrating anniversary. Sila din, the brothers. I did and I still do. Nung kailangan ng bansang Israel ng isang great leader para makilala sila, the Lord provide a leader. And sa katauhan to ni Moses. Sa katauhan to ni Moses. Nung ang kailangan sa New Testament, nung kailangan ng iglesia, ng mga leaders, the Lord provides, Ephesians 4. At nung kailangan natin ng kaligtasan, He Himself pinrovide ng Panginoon ang ating pangangailangan sa kaligtasan. The Lord comforts us by His provision. When we talk about provision, hindi ito lagi patungkol sa financial. Though kailangan natin, mahalaga yon. Pero beyond that, pinrovide na ng Panginoon ang pinakakailangan ng taong ito. At ito yung kaligtasan. Pinrovide na ng Panginoon ang pinaka-solusyon sa pinakamalaking problema, sa pinaka-pandemic ng mundong ito. Yun yung kaligtasan ng ating Panginoong Jesus. And we pray and we claim that the Lord will continue to provide us sa isang place na pwede tayong mag-gather as a church. Salamat sa lugar na to. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoong Jesus sa lugar na to, ginagamit. But we are also praying na magkaroon tayo talaga ng venue. At the same time, yung heart natin dapat maging ready. Kapag binigay na ng Lord yung venue na yun, dapat ready din yung puso natin na tayo ay mag-gather, So, He comforts us by His provision. Pangalawa, He comforts us by His presence. By His presence. Na sinasabi niya na kasama natin ang ating Panginoong Jesus. And right now,
kasama natin ang ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Sa mga nasa online, kasama niyo po ang ating Panginoong Hesus. And this is one of the great comfort na meron tayo sa mundong ito. Na kahit sa panahon ng pagluha, kahit sa panahon ng mga kabiguan, kahit sa mga panahon na hindi natin maunawaan, merong Diyos na kasama natin. Kasama mo sa panahon ng tagumpay, sa panahon ng kasiyahan, kasama natin ang ating Panginoong Hesus. Yes, may problema, may pagsubok, but the mere fact na kasama natin ang ating Panginoong Hesus, ito yung comfort. Ito yung comfort natin. Naalala ko po nung nagbabrowse ako ng cellphone, ano po. So, nagbabrowse ako ng cellphone, nakita ko yung video ni Euphoria nung nasa Pilipinas pa po kami. Yung series ng vaccine, yung series ng vaccine. Kung kailangan niyang turukan dahil for her, para din sa kanya, So, buti na lang hindi pa siya nakakapagsalita, no? Dahil kung makakapagsalita lang siya noon, baka katakot-takot na habulan bago yan turukan. Pero nung time na yon, pag tinitingnan niya yung needle, yung turukan, alam niya eh. Alam niya na masakit yon. Alam niya na masasaktan siya. At kami mga magulang, si Eunice, hindi niya kayang tingnan. So ang gagawin ko, ako na lang, yayakapin ko si Euphoria para maturukan siya. Iiyak siya after ng vaccine, iiyak siya. But ang pwede ko lang gawin sa kanya ay yakapin at sabihin sa kanya na nandito ang daddy mo. Yung pagyakap ko na yon, hindi mawawala yung pain. Nandun pa rin yung pain. Yung yakap ko na yon, hindi mawawala yung pagluha. Luluha pa rin siya. But the mere fact na kasama niya ako, it's a comfort for her. At ganito din yung ating kalagayan. Yung presensya ng ating Panginoong Jesus, minsan hindi natin maiwasang lumuha sa mundong ito. Hindi natin maiwasan na hindi tayo masaktan. Nandito pa rin ang pagluha. Nandito pa rin ang mga kabiguan. Nandito pa rin yung mga discouragement. Nandito pa rin yung mga rejections. Nandito pa rin yung mga disappointments. But the mere fact, the Lord is promising to us, I am with you. I will never leave you. Hindi kita iiwanan at hindi kita pababaya. He comforts us by His presence. At pangatlo, He comforts us by His promise. Ngayon, season po ng mga pangako. Ano po, sa Pilipinas, ang daming mga promises. Kalat-kalat ang mga promises. Narinig natin, ganito, ganito. Pero kung babalikan natin, kung sino lang yung pinaka-faithful sa promise, I believe tayong lahat, we are guilty. Hindi lahat ng pangako natin ay natutupad. Meron na po ba ditong naka-perfect ng kanyang pangako? Meron na po ba ditong nagawa niya lahat ng kanyang pinangako? Di po yung pangako magdadala lang kung ano-ano. Di ba? Minsan hindi natin na-fulfill yung ating pangako. Pero kung babalik tayo sa katotohanan, meron tayong promise keeper. At yun ay ang ating Panginoong Jesus. Magkamali man yung pangako ng tao, may Diyos na hindi nakakalimot sa kanyang pangako. Pwede niyo po ba sabihin sa inyong katabi, tapat ang Panginoon sa kanyang pangako? He comforts us by His promise. Why do we partake the Lord's Supper? It is our confession. It's our comfort. At pangatlo, it is our covenant. We partake for the Lord's Supper because this is our covenant. Ano po ibig sabihin nito? Ito yung ating way para mag-commit muli sa ating Panginoon. Hindi pwedeng kumuha ka lang ng tinapay. Hindi pwedeng kumuha ka lang ng juice. Hindi pwedeng mag-prepare ka lang ng tinapay. Hindi pwedeng mag-prepare ka lang ng juice. Hindi po yun, hindi ganun yun. Pag ito yung ating covenant. Kaya ako naniniwala na kaya natin ito ginagawa once a month dahil it takes a tremendous amount of preparation sa pag-partake ng Lord's Supper. Ito yung ating covenant na naka-covenant tayo, nangangako tayo sa Panginoon as we partake the Lord's Supper na ipupursue natin yung holiness sa loob ng isang buwan. Ipupursue natin yung godliness sa loob ng isang buwan. That's why this is our covenant. Kaya nga maingat si Apostol Paul, sabi sa verse 27 ng chapter ng 11 ng 1 Corinthians, whoever, therefore,
eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and blood of the Lord. 28 to 29, let a person examine himself, and so eat of the bread and drink of the cup. For anyone who eats and drinks without discerning the body eats and drinks judgment on himself. And verse 29, let a person examine himself. Kung titingnan natin yung konteksto ng 1 Corinthians, sinulatan ni Apostol Pablo, una, meron sa kanilang disunity. May nagsasabing, I am for Paul, I am for Peter, I am for Apollos, I am for the Lord. Merong disunity. Kaya sinasabi ni Paul, i-check nyo ang puso nyo. Hindi pwede tayo mag-partake na may mali sa inyong puso, na meron kayong division, meron kayong hindi pagkakasunduan. Kaya napakahalaga po ng as we do this, as we partake this, let us examine. Let us examine. Sa Corinto, meron ding spiritual immaturity. Hindi sila lumalago. Hindi sila nagpo-pursue ng paglago. At sinasabi ni Paul, examine nyo muna ang puso nyo. Kasi kapag ginawa nyo yung Lord's Supper, the sacrament of the Lord's Supper, ginawa nyo nang hindi tama ang inyong puso, inilalapit nyo ang sarili nyo sa judgment ng ating Panginoong Jesus. At sa Corinth, hindi lang disunity, hindi lang spiritual immaturity, kundi meron ding immorality. Meron ding immorality nangyayari. Kaya sabi ni Paul, examine. 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 Ganda ng ating inawit kanina. Refiner's fire. Refiner's fire. Kamusta ang ating puso sa ating Panginoong Jesus? Why do we partake in the Lord's Supper? This is our confession. This is our comfort. And this is our covenant. Covenant that sa mga darating na panahon, we will pursue godliness. We will love the bride of Christ. We will love our enemies na napakahirap gawin. We will love the ministries na meron na meron sa ating local church. This is our covenant. This is our covenant. At pangatlo, at panguli, how do we engage in the Lord's Supper? How do we engage? At ito na po yung ating magiging application. How do we engage in the Lord's Supper? Una, be willing. Be willing. Ganda ng devotion namin kanina. No? Sabi ni Brother Jomery, yung head ng ating magnification. Baka ang bukas ay huli na. Tomorrow is never promised. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo magkakasama. Ngayon po ay medyo marami tayong nababalitaan na namamatay, ano, especially sa mga kilalang tao, ano. But iba ng kapraanan ng kanilang kamatayan, pero anong ibig sabihin nun? Totoong may kamatayan. Hindi man natin maiiwasan. That's why habang binibigay pa tayo ng Panginoon ng buhay, habang binibigyan pa tayo ng Panginoon ng lakas, habang tayo nakakalakad pa, habang tayo nakakakanta pa, habang tayo ay capable pa. Be willing. Be willing. Ano po? Again, tomorrow may be late. Sabihin natin, Lord, tsaka na ako. Next month na ako maglo-Lord Supper. Next month na ako magpa-partake. Tama din naman yun. Pero ang tanong ko, are you sure? Nabuhay ka pa bukas? Are we sure na makakapag-partake pa tayo nito sa mga darating na panahon? Be willing. Be willing. Pangalawa, how do we engage? Be worthy. Nabanggit ko na po sa inyo to ng mga nakaraang Lord's Supper natin. Kasi sa pamamagitan ng Lord's Supper, we can repent sa ating mga kasalanan. The Lord is giving us opportunity to repent. Kilala natin ang ating mga sarili. Kilala natin na nag-isip tayo ng hindi maganda sa ating kapwa. Nakapagsalita tayo ng hindi maganda sa ating kapwa.
Hindi tayo nagbasa ng Bible. Hindi tayo nanalangin. Hindi tayo nakapagpatawad. Be worthy. Examine natin ang ating puso. And through Lord's Supper, through Lord's table, we can repent. Be worthy. Pangatlo, be wise. Be wise. Ano ibig sabihin ng be wise? Ano, kanina, nung nagla-lunch po tayo, ano, di ba, pinag-aaralan natin yung mga pagkain. Ano, sa mga nagda-diet, pinag-aaralan nyo, may mga kilo-kilo pa. Mga calories, pinag-aaralan. Be wise. Na ibig sabihin, pag-aralan natin, bakit natin kinakandak ang Lord's Supper? At sa pamamagitan nito, we can study it through the reading of the Word. Ito yung ating MTM. Ito yung ating Bible reading. Ang MTM po ay hindi binigay o ginagawa natin hindi lang para ma-master natin ang Bible. Maganda 'yon. Pero the main goal is for our sanctification, para sa ating pagbabago. Sulit po. Nagbabago po ba ang inyong katabi? Tingnan nyo nga po ulit kung nagbabago yan. Ano? Sa biyaya ng ating Panginoon. Yung paganda, pabuti. Pabuti. Kasi may ginagawa ang ating Panginoon Jesus through sanctification. At pang-apat, panguli, how do we engage in the Lord's Supper? Be willing, be worthy, be wise, and be worshipful. The Lord's table is not just a part of the worship service. This is our worship. We worship the Lord whenever we partake the Lord's Supper. Gawin natin to ng may pagsamba. Ng may pagsamba. Huwag ho nating kalimutan. Huwag ho nating alisin sa ating isipan. Meron tayong audience of one. At yun ay ang ating Panginoong Hesus. Alam niyo po ba itong Lord's Supper na ating ginagawa? Ito ay big picture na malaking handaan doon sa langit. Big picture na merong celebration doon sa langit. Big picture na yung Panginoong Hesus, yung tinubos ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang iglesia. Darating ang panahon sa kanyang muling pagbalik. At sa kanyang muling pagbalik, wala ng karamdaman. Sa kanyang muling pagbalik, wala ng problema. Sa kanyang muling pagbalik, wala ng pagluha. At there's a celebration. Sabi ng Revelations 19 verse 9, Blessed are those who are invited to the marriage supper of the Lamb. These are the true words of God. Of God. Of God. Mga kapatid ko sa Panginoon, gusto kong balikan yung quotation ni John Calvin na binasa ko kanina. There is no other table. Maraming mag-o-offer sa atin ng iba't ibang table ng satisfaction. But the Lord's Supper reminds us that there is no other table that which we can feast and be satisfied. Walang iba kundi the Lord's table, the table of grace, the table of God's love, the table of His forgiveness. Forgiveness. Mga kapatid, let us honor the Lord sa Lord's table as we do this. As we do this. Tayo pong lahat ay pumikit